So ayun guys, sa mga nagtatanong no. Ito, kasi maraming naguguluhan dito sa panel na to. Ayan. Tingnan natin. Ayan, yung gumuguhit na yan, yan yung RPM natin. Yung nakikita yung kulay pulang umiilaw dito, ano yon, indicate yun na naka 8,000 ka na or 9,000 hanggang 10,000 RPM dito. Umiilaw yan once na ang RPM nyo, yung gumuguhit ditong kulay itim, is naka hanggang na dito sa 8,000, 9,000 at 10,000 RPM. Ngayon, marami nagtatanong kung bakit daw pag nagre-rev sila umiilaw to. So, yun guys ang yun ang ibig sabihin. Ang meaning naman ng RPM is revolution per minute. Yan, sa mga hindi nakakaalam, yan, ang ibig sabihin ng RPM, revolution per minute. So, ibig sabihin, dito sa throttle body nakabase. Sa throttle body, sa throttle, sorry na naano ako sa FI. Sa throttle lang pala. Throttle, yan. Nakabase sa throttle nyo, kaya revolution per minute. So, yun. Once na nag-rev kayo, aangat yun, tulad nito. Yan. Yan, pag nakatutok sa ganyan, ibig sabihin 1,000 RPM or 1,100 RPM. Yan, diba? So, wait lang, tatakpan ko lang yung tambucho kasi masyadong malakas. Lang. Ayan, nakikita nyo naman siguro Gawin ko ulit. Pag sinagat ko yan, iilaw yung kulay pula. So hindi kayang sagarin mga brad kasi marami mong tulog dito. So basta pag umangat yan dito, umangat sa 8,000 RPM, pupula yan, lalo na sa mga naka-stock na sprocket. Yung pagkakuha mo sa kasa, yun pa rin, sprocket set mo, yun pa rin yun. Naka low speed kayo, lahat low speed yun. Once na naka low speed ka, ibig sabihin third gearing ka lang kasi malaki ang sprocket ng hulihan. Yan, once na malaki ang sprocket nyo, takaw rev yan para mabit nyo yung kasi sa akin kasi nakaset na to, yun nga sa mga video ko, nakaset na to, naka TMX na to, set na panggilid, tapos 1436 ang sprocket. So bago siya umilaw, nasasagad ko na hanggang 8. Ang iba kasi ang takbo ganito, 119 pa lang, 119, 115 umiilaw na kasi nga naka low speed kayo. So ibig sabihin, the more na pag naka low speed kayo, more gas ang ibig sabihin nun. Mag more gas kayo para mabit nyo yung pinaka speed nya. So sana naiintindihan nyo yung sinasabi ko Kaya marami ako nakikita sa group, sa Beaverman Flash na group, kung bakit daw umiilaw yung naka-indicate ditong kulay pula. So yun nga, ulitin ko, ang ibig sabihin ng pagpula is na bibit nyo yung 8,000, 9,000, 10,000 RPM, lalo na pag naka-racing CDI kayo. Yan. Madalas umiilaw ang indicator na yon, yung kulay pula, RPM indicator, pag naka-stack kayo. Yan. Kasi nung nakuha ko to, itong alaga ko na to is naglalaro pa lang ng 8,000 is pumupula na, stock yon, stock ang sprocket, stock lahat. Pero nung napalitan ko na siya ng mga set, ayan na, mabilis na siya. Ang RPM ko pag sagad na, nandito pa lang ako sa 7,000 may kunat na, mabilis na kasi nga naka-speed na ako lahat. Sa mga naka-low speed, huwag kayong magtaka. Ayan, huwag kayong magtaka, lalo na kung stock ang motor ninyo. Kung pumupula agad. Kasi yun talaga ang nakadesign dyan para sinasabi ng panel na to na kayo nabibit nyo na yung 8,000 kaya pumupula na siya. Sa mga
baguhan dyan, yan, lagi nyong tandaan, walang problema yon kung pumula man yan. Huwag nyo lang, lalo na yung pagpasok ng 2025, January 1, yung 2025, yan, pag New Year, maraming nag-ano na, bakit daw pumupula, sinasagad nila yung rep. Yun naman, may nag-comment sa akin, na bali nag-PM din sa akin, once na ito naka-idle kayo na dapat ang RPM is nandito lang sa 1,000 or 1.5 RPM, ang guhit niya is nakapunta na dito. Ibig sabihin po nun is grounded ang motor nyo, ang panel. Yan. Isa-isayin na natin dito yung issue ng beeperman ha. Tsaka ng flash pagdating sa panel. Pag ganun ang senaryo, tulad nung kay Tropa, di ko na natandaan kung ano pangalan niya. Basta, yung motor niya, pinakita niya sa akin yung video, yung minor, okay naman. Pero yung RPM is pumupunta rito. Kaya umiilaw ka agad. Pero yung idle niya is nasa 1,000 lang. Pero yung guhit ng RPM is nasa 8,000. So, ibig sabihin grounded to. Ang madaling niyan, kung may tropa kayong naka-beeperman din na okay yung panel, check kung para ma-troubleshoot nyo kaagad. Tanggalin nyo tong panel nyo, ilipat nyo dun sa motor nya, tapos yung sa panel nya, ilipat nyo sa motor nyo. Pag ano ng senaryo, pag ginamit na ng kaibigan nyo yung panel nyo at normal naman, at yung sa kanya is ganun pa rin, na naglolo ko yung RPM sensor niya, ano nyo na, may problema sa wirings. Madalas kasi nakakonect ang RPM nito is nasa ignition coil kasi the more na dumaan yung lumakas yung kuryente, lalakas din yung ano dito. Doon kasi pagka nagko-convert kasi ng mga digital, doon nagtatap ng para sa RPM. So hahanapin nyo yung wire na yon. Bali hindi ko pa ano to kasi yung sa akin wala namang problema. Accurate naman yung RPM nya. So yun. Tapos sa mga nagtatanong din, sinusi mo bago ang battery, hindi umilaw to. Iilaw lang siya during nakinik mo. So yun, minano rin ako nun. May nakita akong comment doon, mali yun. Hindi ko na sasabihin kung ano yung kinoment niya o ano pa man. Itong susi natin, meron dyan 4. Yan, 4 na wire, solid black at solid red. Tapos solid green at black stripe white. Yun. Yung itim na may stripe white, kung naka-stock CDI kayo, yun yung tinatawag na kill switch. Tsaka yung green, yun yung ground na magdidikit pag sinusi nyo, pag inop nyo, yung ground, yung green at tsaka kulay itim na may stripe na puti, yun yung kill switch. So magdidikit yung dalawang yun, mamamatay ang makina. So kaya namamatay din to, yung panel kasi yung pula at saka itim, hindi na magiging tutok yung terminal niya sa ilalim, yung tanso. May mga tanso yan, 4 na tanso din yung nandyan sa ilalim niyan. Ngayon, pagka ganon, sinusi nyo, hindi pa rin umilaw, wag na kayong kumalkal sa iba-ibang wire kung saan pa man dyan. Dito lang kayo sumusi. O, nagtatanong, dito pa rin kayo bumase sa susian. Babaklas nyo to, sa marunong bagbaklas. Kasi sa akin, hindi ako nagpapalit ng stock pa rin to. Ilang beses na itong nasira, binabaklas ko lang to. Madali lang itong baklasin, nililinisan lang yung ilalim nito. Huwag kayong magpapalit kasi mas maganda pa rin ang stock ignition switch. Yun. Tapos pag nalinisan niya, nangyayari kasi yan nakita ko na hilong-hilo na siya, kung kanino na siya daw pumuntang shop, nani ko hindi daw makuha. Try nyo yung putulin yung 4 na wire na sinabi ko. Yung pula, di ba tinanggal na to, may sakit yan may sakit, di ba tinanggal yung sakit. Ngayon, hanapin nyo yung pula at saka itim, yung galing mismo sa pinaka-body, wag yung galing dito sa susian, erekta nyo. Yung galing mismo dun sa yung kulay pula at saka kulay itim, pagdikitin nyo yun. Pag umilaw to, ibig sabihin susian na may problema. Lilinisin nyo lang yun mga brad. Ipapalinis nyo lang. Huwag kayong magpapalit ng bagong ignition coil. Mas maganda kasi isang susi lang ang ginagamit. Yan. Sa mga customer ko, ganyan ang ginagawa ko. Magkano rin ang ignition coil, medyo may halaga din. Magkano lang palinis nito, 150 lang. Kasi tatanggalin lahat to bago makuha tong pinakasusian.
Yun lang, wag na kayong kung ano pa, saan pa kayo pupunta. Pag sinabi ng mekaniko yung palit ignition, wag kayong magpapalit, wag kayong papayag. Kasi, ang iba naman yan, napuputol yung pinaghinangan sa pinakailalim. Ihihinang lang yung ulit. Wag na wag yung papalitan ng ignition switch niyo kasi sayang. Sayang kasi lalot yan ang nakalagay na ano. Ang pangit isipin na ito susi mo sa pag nagpalit ka, 'di ba? Magiging dalawa na susi mo. Ito para sa U-box, sa upuan, at yung bago naman para sa dito sa ignition switch. Ang pangit din natin naman sa akin. Ito sa isang beeperman to. Sa kumpare ko to. Bale, andyan siya sa likod ko. Yung motor na yon nandito sa bahay. So, dito ko muna kasi baka mawala nga. So, basta, yun lang ano ko sa inyo. Once na yung susian niya, sinusin nyo, hindi umilaw, halimbawa ganyan, hindi umilaw, tapos, pero umaandar siya pag ginig, yun, ito lang ang problema niyan. Kung hindi battery, itong susian, yan, dalawa lang ang pagbabasehan nyo, battery, tsaka itong susian. Pero, para di na kayo muna magbaklas nito, kung alam nyo may edad na rin yung battery nyo, palit muna kayo ng battery, manghiram kayo ng battery na okay pa, susin nyo ulit, tapos pag hindi umilaw, doon na kayo pumasok dito, patanggal nyo to, palinisan nyo yung tanso nyan, kasi kada susi kasi natin yan, on off, na, yung terminal nyan sa loob na pupudpud din. Once na hindi na yun inaabot ng contact nya, wala na, hindi na yun iilaw talaga, kasi hindi na magkakaroon ng supply yung itim, kasi ang supply natin yung kulay pula na wire, tapos papasok siya sa accessories wire which is yung kulay itim na nga. Once pag hindi yung nagdikit yung dalawang yun, walang supply talaga mangyayari dito. Tatanong, bakit umaandar boss kahit patay to? Kahit sinusi mo patay to, bakit umaandar? Ganito lang yan. Once na yung sinasabi ko nga sa inyo na black wire na may stripe na puti at yung green nagkalayo, hindi na magkadikit, aandar talaga ang motor. Kasi yun yung konektado sa CDI na magtatanggal ng pinaka-kill switch niya. Kaya try nyo tanggalin yung socket nito. Tanggalin yung socket, i-kick nyo, aandar talaga to. Pero wala siyang supply. Iba naman yung scenario yung ganon. Yan, wala siyang supply. Hindi siya magkakaroon ng display dito, pero magkakaroon ng supply yung ignition coil. Kaya aandar talaga ang motor. Yan. So sana nasagot ko yung tanong nyo. About naman sa mga about naman sa mga vibrate. Yan, sa mga bagong kuha, madalas yan ang issue, vibrate. So ito, ang motor natin is merong 1, 2, 3, 4 na engine support. Hindi lang tatlo pala, hindi lang pala 1, 2, 3, 4 plus ito pang nasa yan, engine support yan. Higpitan nyo lahat, especially to. Yung 2 bolt na yan. Higpitan nyo yan. Yung 2 yan. Kasi, pag binubuo na kasi to sa production is, hindi to nahigpitan ng maayos. Lalo na yung dito, 2 G sa ibabaw, yun nandito. Higpitan nyo yan. At yan. Yun, wala nang vibrate yan. Ngayon, pag nahigpitan nyo, grabe pa rin ang vibrate. Doon na yung sinasabi ko sa inyo, magpapalit kayo ng panggilid. Ito kasi sa akin, nakaset na to ng TMX 155. Set na to. Ang pinion gear ko or starter gear starting gear is 21, tapos 78, 18 ata sa nakalimutan ko yung sa oil pump. Basta yung sabihin nyo na lang yung TMX set 155. Yan, 155 hindi 125, 155 kasi high speed ang 155. Tapos pag meron na kayo niyan, hindi porket nakatangkilid na kayo is mabilis na motor nyo, hindi pa dun mangyayari. Ang gagawin yung combination sa motor nyo, depende kung ang kilo nyo pumapalo ng 70, mag 1436 ka or 1538. Yan, medyo may vibrate yun pero may dulo yun. Tapos stock CDI yun ha. Ako kasi naka-racing CDI ako dati, yun nga yung kwento ko, nasunog tong motor ko. So hindi ko napansin yung positive negative pala nasunog din. So nag-spark, nasira yung CDI ko sa ilalim.
So ayan na, balik ako sa 4-pin, battery operated na. Ayan. So ayun, pero hindi ako nagpalit ng set kasi nga nakabase ang set ko ang sa kilo ko. Kung kayo magaan naman, pumapalo lang ang kilo nyo is 50, 60 yan. Mag 1434 kayo. Yun yung pinakaano ko sa inyo, advisable. 14 ang kasi natin, pag nag super high speed kayo, wala nang takbo ang kinta natin. Wala nang takbo yan. Ito kasi sa akin, may takbo lahat to. Pag mula primera hanggang quinta, may takbo to. So yun lang. Ewan ko lang sa ibang magpapatono kasi lang carburetor ko din, yun na nga, converted na to sa Rider 150 na diaphragm. So ayun, sana mga nasagot yung tanong nyo. Tapos ito pa, sa mga nag-ano nito, kung anong hub ang pwede sa unahan at pwede sa likuran, na pwede magamit pa rin itong cable sensor ng speedometer. Ang XRM 110, yan, wala nang iba. Pang XRM 110, plug and play yan, tatanggalin lang yung pinaka niyan, pasok na yung ayan, tulad niyan, pasok na, papakita ko sa inyo mamaya. So, sa likod naman, XRM Trinity or Rider 150, yan. Ayun kasi Trinity yung nadali ko eh. So magpapalit lang ako ng flange hub kasi ang flange hub ng Trinity masyadong mababa. So kung titingnan nyo, nagkalang ako dito ng dalawang nut para lang yung kadena pumantay sa pinaka-engine sprocket. Tapos pag nagpalit kayo ng pang Rider 150 na flange hub, dito na yan, ito na yung pinakasukat ng kasi mataas ang flange hub ng Rider 150. Yan. Tapos dito sa caliper, magko-convert kayo tulad ng ginawa ko, tinanggal ko na nga kasi nga nasira yung caliper ko. Ayan, magko-convert kayo, stock na bracket to ng caliper. Ayan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo sa unahan. Ayan. Ito naman yung ayun yung sensor. Ito, saktong-sakto na siya dito. Walang mintis yan. Yan, pang XRM 110. Yan. Pang XRM 110. Tapos yun, si shifter nga pala. Si shifter, ganito ang gagawin ng niyan, pagpag ng Rider 150. Ito kasi original na CNC to eh. Ito lang ang gagawin nyo. Mag-welding ngayon ng flat bar, paangat, pa-L. Abangan nyo dito ng butas. Tapos yan na. Yung butasan nyo rin dito. Yan na, tanggal na yan. Kabit na yan. Tiba yan. Tapos dito naman sa preno. Ginawa ko dito. Hindi ko tinanggal yung pinaka-stock bracket niya. Diyan ko na lang siya in-attach. Yan, nakatornilyo siya dito. Binutasan ko to. Tapos to may butas na itong dati dito eh. Yan. Ito na yan. Tapos dito naman, sakto yan dito sa pinagkakabitan mismo ng, kung naalala nyo yung foot brake dito nakalagay. Hanggang dito, yung foot brake natin. Yan. Nagkalang lang ako dito ng spacer ng lumang pantanggal ng spark plug. Yan. Tapos pantay na siya. Yan, matibay din yan. Matibay yan. Huwag kayong bibili nung Rider 150 na tig 600, 400. Sobrang nipis ng mga brad. Hindi yung tatagal. Yan. Ayun lang, sana na sagot ko lahat ng tanong ninyo. Magre-review ulit ako sa mga comment kung kung malapit lang talaga kayo dito sa Ligaw Albay. Ayan, tune up naman sa Lagitik, yun pala. Sa Lagitik naman, wag kayong maniniwala sa mekaniko nyo na gagamitan lang ng peeling gauge, yung inuuga-uga lang yung tracking arm screw. Wag. Pagamitan nyo sila ng feeler gauge, wag peeling gauge. Feeler gauge, ang sa intake is 0.006. Tapos ang sa exhaust naman is 0.007. Kasi meron akong na-encounter nitong mga nakaraan, pagawa din sa akin. Sa lahat ng kahit sa Pantra ginagamit din sa TMX, yun yung set na yun. Napakaganda ng set na yun. Ang iba kasi baliktad. Ang mas lamang tuloy yung yung intake kaysa sa exhaust. Hindi, dapat mababa ang exhaust, mataas ang intake. Yan lagi yung tandaan. Mababa ang intake, mataas ang exhaust. 0.6, halimbawa sa Mio, lahat yan ng motor walang lamang lagi. Halimbawa, yung intake 0.8 tapos 0.6 sa
exhaust, mali po yun. Malagitik yun, sobrang lakas ng lagitik nun, at saka pwedeng magkaroon pa ng tukod. Kaya napapansin nyo, diba, malaki ang barbula ng intake kasi yan yung pinakamalakas, yan yung diyan papasok kasi yung pinakahangin na may kasamang gas. Ngayon, kung maliit ang buka dito sa exhaust, ang pag-angat ng barbula, maliit lang, so ang mangyayari, hindi makakalabas lahat ng oxygen na lahat ng na sinunog sa combustion nyo. Yan, sana tama tong sinasabi ko, no. Correction na lang, korrekterong na lang. Basta yun lang. 0.6, 0.7 sa exhaust. Yan, 0.6 sa intake, 0.7 sa uloy. Tapos ang langis ninyo 20W50 or 20W40, dapat mas malapot. Bakit? Kasi kung naniniwala po kayo, ang motor natin bumabase din yun sa klima ng panahon natin dito sa Pilipinas. The more na nag-10 ka, malab na 110, ang prone sa init tong motor natin. So magkakaroon ng overheat. Pag nagkaroon ng overheat, may stress lahat, pati mga connecting rod bearing, lahat ng mga bearing nyo, side bearing, transmission bearing, yan, madadali yan kasi sobrang init na nga. Kaya ang kailangan natin mas malapot. The more na mas malapot, yan. Ako kasi papalit-palit ako, binabase ko ang panahon. Halimbawa, nitong nakaraang araw, puro ulan, di ba? Nag 10W40 ako. So yun, talagang medyo may lagitik siya. Pero pag ganito, mainit, siguro tsatsagaan ko muna siya ng mga ilang buwan, tapos palit naman ako. Pag alam ko ng mainit na yung season, palit naman ako ng 20W50 para hindi ka agad uminit yung makina. Umiinit talaga makina kahit sino naman kasi gasolina yan, sinusunog sa loob. Iinit at iinit yan. Pero minsan hindi pumalya ang motor. So sobrang init ng basta naka 20W50 kayo. Kahit sobrang init ng panahon, basta 20W50 yan. Maganda yan. So yun lang guys. Sana nasagot yung mga katanungan nyo. I-PM nyo na lang sa akin yung ibang katanungan ninyo, yung ibang match na piyesa dito sa motor natin kasi mahaba na tong oras, baka hindi na kayanin ng cellphone ko. So ayun, aantayin ko na lang yung mga drop message sa akin sa spam or sa request message nyo. Re-replyan ko kayo, promise yan. Ang dami nang nagtanong sa akin, hindi lang siguro nasa 100 tao na nakagamit ng Literman yan. Wirings, lahat. Wala na tong may tatago sa akin ng motor na to. Yan, wala na. Sa push start nga, ang dami palit agad ng push start relay. Hindi naman yun ang pinapalitan doon. Ang pinapalitan doon is diode lang. Kasi kung may diode kasi ang push start relay natin. Makikita nyo yan dito sa gitna ng body. Naka-tape yun, nakasabay sa harness. Nandito, di ba? Nandito ang wirings natin. Nandito siya banda. Yan, sa body dito. Kapain nyo lang, square yun, na pahaba. Yan, yun yung konektado sa natin. Pag sira na yun, o inaamag na kasi nababasa din yun, irektan nyo na lang, wala namang problema. Rektan nyo na lang, o kaya putulin nyo yung isang wire na konektado sa ground. O kulay dilaw nito, positive na may stripe na pula, yun yung galing sa pindutan mismo. Tapos yung isa nito, yung green, putulin nyo, tapos yung galing relay, starter relay, yung papuntang starter relay, putulin nyo yun, tapos itap nyo sa negative ng battery, yun, wala na yung problema. Yun. Huwag nyo idudugtong sa battery na konektado pa siya dun sa diode putulin nyo yun, tapos rektan nyo na lang sa battery. Yun, okay na yun. So ayun, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. Paulit-ulit na lang tayo dito. So yan, antayin ko na lang yung nyo. Ayun, bali yun pala yung motor na kumpare ko, naka-stock lang dyan. Kukunin nyo yan sa March ata, hindi ko alam. Wiringan ko pa nga yan dahil kawawa na nga yung unit na yan. So muna, so peace out.